Susubukan natin yung Uni Oil card natin para sa discount. Kaso nga lang, kailangan natin tanggalin yung... Kailangan sir, tanggalin ko lang to Ayan. Sir, 200 sa ano? 91. 91 po. Oo. Meron sir, meron. Excited na nga akong gamitin eh. $200. Ito sir. So sa 200 natin, sa 200 pesos natin, umabot siya ng 2.8 liters ng gas. Medyo parang bumaba pa ngayon, 70. Na nakaraan yata is 72. So kasi laman kasi nito yung main na helmet natin eh. Kaya dito ko nilagay ito si Immortal bag. Yan talaga yung purpose niya, para dyan talaga. Dito sponsored Yan, tingnan natin kung magkano yung na-discount natin sa inavail nating Uni Oil na card. Discount card. Uni Oil loyalty card pala. Yo. Magkano na-discount sir? Yes? Magkano na-discount ito? 3 piso rin, 3 piso lang po yan, sir. Sa lahat, sa 200 pesos, 3 piso. Ano, sir? Ano yan, sir? 7, 8. Okay. Discount 7 pesos. Ayun 7 pesos yung na-discount na price natin. 7 pesos. Sa halagang 200, naka-discount tayo ng 200, ng 7 pesos. 63 cents. Diba? Sulit na rin. Kala ko budol ng una eh. Pero syempre, pag nakaka-discount tayo ng mga ganyan, malaking bagay na yan kaysa sa wala. Kaya Uni Oil, baka naman. Pagka may sponsor sa tayo, pwede na. Uni Oil, baka naman. It's my life. It's my life. What is up mga ka-NMAX Nation? Ngayon, usapang gas naman tayo. Ikaw, nang binili mo si NMAX, anong gas kagad ang pinaload mo? So ako, ang payo sa akin sa kasa, na binili ko si NMAX ko last year, 2022, ang sabi sa akin, since na for break-in pa naman siya, is 91 unleaded. Although na unleaded naman lahat ng gas natin. Yung 91, 95 which is premium, and yung 97 to 100 na high octane. So, syempre, play safe si Kasa is 91 yung pinapagas niya sa atin. 91 yung pinakarga niya. So, syempre, tayo, sunod lang tayo. Kasi binanggit niya yung sa compression rate. Hindi ko na masyadong i-elaborate yung about sa compression rate. Pero sa compression rate is pasok si 91 para kay NMAX B2 natin. So ako, sa simula at sa full sa simula, hindi na ako nagbago. Ang pinapaload ko lang is 91 unleaded. Ano nga bang meron sa 91 na unleaded? So ito, based to sa Uni Oil, kung paano nila dinedefine ang 91 na unleaded. Euro 5 gasoline 91, unleaded gasoline fuel with a 91 octane rating formulated with deposit control additives to protect engine from corrosion. That is the perfect choice for budget and performance conscious. So ano yung mga meron dito? Sabi dito is budget, tapos performance, tapos meron siyang additives or chemical para sa protection ng makina natin. So meaning to say, mas less cheaper siya compare sa premium. At the same time, nakukuha mo yung performance. Marami nagsasabi na mahina daw ang hatak o sunog ng gasolina kapag naka 91 unleaded ka. Pero ang kapalit na mabinibigay sa iyo is hindi initin yung makina mo. Kumbaga, cool lang siya.
Pero base naman sa taon ko na paggamit kay NMAX na 91 unleaded ang pinapagas ko, is pagdating sa stoplight, once na green light na, nauuna pa nga ako. Meaning to say, kahit na naka 91 unleaded lang ako, meron namang VVA or variable valve actuation. So ano nga bang variable valve actuation? Valve event modulation are general terms that can be used to describe a range of technologies used to add flexibility to the engine's valve train by enabling variable valve event timing duration. To make it short na lang, yung VBA is torque at low speed and power at high speed. So yun yung reason why kung bakit pagdating sa stoplight is nakakaarangkada kaagad tayo. Kasi yun yung binibigay ni VBA. Kumbaga yun yung flexibility na binibigay niya sa'yo. Torque at low speed at power at high speed. Given na may VBA si Yamaha NMAX natin, so hindi na natin problema yung sa gasolina. Kasi VBA na tayo eh. Kumbaga, andyan na yung arangkada mo. Saka, sa taon ko na paggamit kay NMAX, never pa niya akong binitin pagdating sa pag-overtake. At pagdating naman sa top speed, given na mabilis na kukuha ni NMAX yung 60 to 80 kph na takbo in a shorter period of time. So, pagdating na 90 to 100, wala na. Traffic na kaagad. Kumbaga, hindi mo ma-maximize yung bilis ni NMAX dito sa city. At pagdating naman sa mga unahan, akyatan, hindi ka bibigoyin ni NMAX. So dahil usapang gas nga ang topic natin, si NMAX B2 is mayroong gas tank capacity na 6.6 liters. So sa estimate ko na 200 pesos ko is tumatagal ng 3 to 4 days. Kumbaga bahay-trabaho tapos trabaho-bahay. Tumatakbo nga pala ako ng 24 kilometer per day. So, depende na lang kung meron tayong mga ibang lakad. Pero matipid nga talaga sa gas si NMAX given na 155 cc na siya. Ang gas consumption ko nga pala is naglalaro ng 37 to 38 kilometer per liter. Kaya para sa akin, yung gas consumption ko tapos nasa 91 lang ako. Kumbaga talagang takbong pogi lang talaga. Maliban na talaga pagka malilate tayo sa trabaho, yan talagang nirarat-rat natin. As of now, wala pa naman akong balak na magpalit since na nagamitan ko na si NMAX B2 ko ng 91 unleaded from the start. Saka yun din naman yung advice sa kasa. So, susundin ko na lang kasi wala naman akong sa isang taon ng paggamit ko mahigit. Wala naman ako naging sakit sa ulo pagdating sa arangkada. Given na equip si Yamaha NMAX B2 ng VBA, wala tayong problema sa arangkada, sa ahonan. Tumatakbo naman tayo ng 90 kph. Hindi naman natin mamaximize masyado dito sa city driving kasi yun nga, maraming sasakyan. Kumbaga talagang dapat chill lang tayo. Yun. Pero yun ang kagandahan naman sa premium, meron siyang yun nga, cleaning saka lubricating effect. Pero I'm not sure kung pagdating sa arangkada kung may increase ba. Pero sinasabi ko nga, as a NMAX B2 user, equip si Yamaha NMAX B2 ng VBA, which is napakagandang features niya. Torque at low speed and power at high speed. So hindi ko na pero problema yung mga sunog-sunog o yung mga linis-linis na yan. Basta wala akong sakit ng ulo. Na-enjoy ko yung paggamit ng motor, mapa long ride man or city driving lang. Basta masaya ka. Yun lang. Walang sakit ng ulo. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi mga ka-SM. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content, please like, share, and subscribe to my channel, Sidski Motovlog. Bye-bye!